Ano nga ba ang sigbin? Sa mga kwentong panlibangan ng matatanda, sinasabing nilang ito isang nilalang na parang aso, ngunit kayang tumayo gaya ng tao. May mahabang tenga, pulang mata, at hiningang amoy bulok na laman. Sumasama tuwing Semana Santa. Pinaniniwala ang sumisipsip ng dugo ng mga bata, lalo na sa gabi ng Biyernes Santo, kung kailan tahimik ang mundo at ang langit ay tila tumatalikod sa lupa. Ngunit, saan nga ba nagsimula ang kwento ng unang sigbin? Wala ito sa mga aklat, wala sa mga simbahan. Ito'y lihim na ibinubulong lamang ng matatandang taga Cavite. Mga alaala ng isang kasalanang hindi nalilimot ng kalikasan. Taong 1574, sa may hilagang pampang ng lawa ng Taal, sa gitna ng makakapal na punong kahoy at masukal na gubat, may isang bayang hindi tinutuntungan ng mga Kastila, Barangay Pinaglayangan. Hindi ito nasa mapa. Isa itong liblib na komunidad na nananahan sa sinaunang paniniwala, malayo sa kabihasnang dinala ng mga dayuhan. Pinangangalagaan nila ang kalikasan sa pamamagitan ng isang matandang kasunduan. Walang dapat kumambala sa mga nilalang ng gubat, ng lawa at ng bulkan. Kapag may dapat kunin ang kagubatan, kailangang may alay, dugo ng hayop, tinapay ng palay, awit na dasal. Pinamumunuan noon ang barangay ng Datu-Galian, isang matikas at matapang na pinuno. Ngunit may isang lihim ang kanyang lahi, isang panata ng kanilang mga ninuno na hindi pa niya kayang unawain. Huwag kailanman tatalikuran ang diwatang nagbabantay sa lawa. Hindi raw ito isang Diyos, hindi din demonyo. Isa itong matandang espiritu, kalahating tao, kalahating hayop, tagapagtanggol ng balanse sa paligid ng Taal. Taon-taon, tuwing 3 buwan ng taon, may ginagawang alay na ritual sa pampang ng lawa. Isang puting kambing, isang dalagang birhen na mag-aalay ng awitin habang sinisilaban ang insenso, at isang pangakong hindi masisira. Walang kasakiman, walang pagnanasa sa lupang hindi sa kanila. Ngunit nang narinig ni Datu-Galian ang balibalitang may ginto raw sa paanan ng lawa, sa ilalim ng makakapal na lupa, naisip niya, bakit hindi nila iyon hukayin? Para sa ating kinabukasan, sabi niya sa kanyang mga kawal. Para sa ating kalayaan mula sa gutom at karamdaman. Ginutol nila ang kasunduan. Hindi na sila nag-alay. Hindi na sila nagdasal. At isang gabi, sinimulan nila ang paghuhukay. Sa una, wala namang nangyari. Tahimik ang gubat, tahimik ang lawa, hanggang sa 7 gabi.
Isang batang babae ang nawala. Si Mayumi, 9 na taong gulang, anak ng mangingisda. Huling nakita malapit sa gilid ng lawa habang namumulot ng kahoy. Pagdating ng madaling araw, nakita ang kanyang katawan. Wala ng dugo, walang sugat, pero tirik ang mata, tuyo ang balat, at may amoy asupre sa kanyang bibig. Akala ng mga tao, sinumpa sila ng diwata. Simula ng gabing iyon, isa-isang nagkasakit ang mga kabataan. Namumuthala, nanginginig sa gabi, dinadalaw ng mga panaginip kung saan may malaking hayop na may mahahabang tenga, mata ng aso, at boses ng tao na humahabol sa kanila sa ilalim ng tubig. Hindi sila namamatay agad, pero unti-unti silang natutuyo. Parang sinisip-sip ng anino tuwing gabi. Lumapit sila kay Lakambi ni Salve, ang matandang babaylan na tinanggalan ng kapangyarihan ni Datu Galian dahil sa bagong relihiyong pinilit ng mga Kastila. Sa takot, humingi na rin siya ng tulong. Sa harap ng apoy, sa ilalim ng punong balete, nagsalita si Salve. Hindi diwata ang sumumpa sa inyo. Kayo mismo ang lumikha ng sarili niyong sakuna. Ang inyong kasakiman ang nagbukas ng bitak sa pagitan ng mundo ng tao at espiritu, at ang dugo ng inyong sariling anak ang ginamit bilang sisidlan. Walang naniwala hanggang sa ang panganay na anak ni Datu Galian, si Amaya, ang sumunod na nawala. Pero hindi siya natagpo ang patay. Bumalik siya, pero iba na. Tahimik, hindi umiimik, laging nakakiko. May amoy na parang basang aso. At sa bawat Biyernes ng Kwaresma, may isa na namang batang nawawala. Hanggang ang isa sa mga bata ay natagpo ang buhay, pero baliw. Sabi niya, Amaya raw ang pangalan ng hayop, pero hindi na siya tao. Nakita ko siyang gumapang pababa ng punong niyog na parang kambing, pero tuwid ang likod. Sinundan niya ako sa ilog. Sabi niya gutom siya, at naaalala raw niya ang lasa ng dugo ko. Doon nagsimulang naniwala ang lahat. Ngunit huli na. Nabuo na ang unang sigbin. At ang katawan nito ay mula sa dugo ng lahing nagtaksil sa kanilang sariling kasunduan. Ngunit may isa pang detalye ang isiniwalat ng baliw na bata na hindi agad pinansin ng mga matatanda. Hindi lang isa ang sigbin, may isa pa. Nasa sinapupunan daw ng ilog, at darating ito kapag tuluyang natuyo ang alay. Sa gabing iyon, dumilim ang langit, at mula sa lawa, may umaalon-alon na usok na parang mabahong hininga. Mula sa ilalim ng tubig, may mga mata raw na bumubuka, pula at maalinsangan.
At mula sa kalayuan, sa may kakahuyuhan, may narinig silang ungol. Hindi aso, hindi tao. Parang sanggol na umiiyak. Ngunit bawat iyak may kasunod na pagkamatay. Lumipas ang 7 gabi. At sa bawat gabi ng katahimikan, may isang bata na nawawala. Hindi nag-iiwan ng bakas. Hindi naririnig ang sigaw. Parang tinangay ng hangin. Pero palaging may iisang senyales. May amoy na parang nasusunog na balahibo sa paligid ng bahay. At sa 8 gabi, sila Kambi ni Salve ay bumalik ng gubat. Lumang putong ng pabaylan at ang taling gawa sa balat ng punong alagaw. Isinama niya ang 2 pinakamatandang albularyo ng barangay, si Lolo Mardo at si Nanay Etang. Sama-sama silang pumasok sa pinakagitna ng gubat, sa ilalim ng punong balete na tinatawag nilang pusod ng lawa. Doon nila'y sinasagawa ang ritual upang tawagin ang diwata ng lawa, hindi para humingi ng tulong, kundi para humarap sa kanyang galit. May 3 sakripisyo: ang balahibo ng puting kambing, ang dila ng ahas na nahuli sa palayan, at ang huling halay, isang salitang hindi na binibigkas mula pa sa panahong bago dumating ang Kastila. Salitang may kapangyarihang magbukas ng mata nang hindi dapat makita. Pagbigkas ni Salve ng huling salita, nag-iba ang hangin. Tumigil ang mga kuliglig. At sa lawa, may umusbong na usok na parang may buhay. Kumakapit sa balat, bumubulong sa tenga. Binalaan ko kayo. Ang kasunduan ay dugo. Kaso itinakwil nyo ang sinauna nyong paniniwala. Kaya't ngayon, ang inyong laman ang magiging pugad ng mga kasakiman nyo. Pagkatapos nun, ay hindi na nila nakita ang katawan ng diwata. Tanging boses lamang. At ang anino na hugis batang kambing na lumulutang sa ibabaw ng tubig, nangingitim, may nakalakawit na dila, at pulang-pula ang mata. Bumalik ang 3 sa baryo, ngunit hindi na muling nakapagsalita si Nanay Etang. Bilog ang kanyang mga mata, parang natatakot sa bawat sulok ng mundo. Samantalang si Lolo Marbo, kinabukasan ay natagpo ang patay, nakasabit sa punong saging, nakatawa, nakanganga, at walang dila. Si Salve lang ang naiwan, at siya ang nagsiwalat ng huling bahagi ng sumpa. Hindi lang dugo ng mga bata ang kailangan ng nilalang na ito, kundi alaala. Kailangan nitong kainin ang lahat ng natatandaan ng bayan upang makalimutan ng mundo na ito'y nilikha ng tao. At nagsimula ang pagkalimot. Lumipas sa mga taon, ang mga pangalan ng nawalang bata unti-unting kinalimutan. Ang lugar ng literal, tinubuan ng damo at ginawang palikuran. Ang punong balete, pinutol ng bagong lider
upang tayuan ng kapilya. At si Amaya, hindi na siya nakita sa araw. Ngunit tuwing Semana Santa, sa gabi ng Huwebes Santo, laging may aninong gumagapang sa mga bubong. Laging may tunog ng mga kuko sa tabla. At may alingas-ngas ng matinig na boses na naglalakad na parang kinakaladkad ang paa. Minsan, may batang nakaligtas, anak ni Mang Hugo, isang mangingisda. Nagising siyang umiiyak. Duguan ng mga paa, may markang 3 daliri sa balikat. Nang tanungin kung ano ang nakita niya, ito ang kanyang sagot. May babae, may kambing. Isa lang sila. Kinarga niya ako at kumanta ng Oyayi. Pero hindi ako nakatulog kasi ang kanyang hininga ay amoy nabubulok na itlog. Sabi niya, ikaw ay hindi pahinog pero babalikan kita. Nagsimulang lumaganap ang mga kwento sa kalapit ng mga baryo. Sa silang, may nawawalang kambing tuwing gabi. Sa indang, may batang nakitang umiyak sa ilalim ng puno, pero nang lapitan, biglang nawala. Sa Alfonso, may matandang babae na nakikitulog sa mga bahay tuwing Biyernes Santo at laging may batang nagkakasakit kinabukasan. Iisa ang kanilang description sa babae. Maputla, mahaba ang buhok, tila hindi humihinga, at may mga mata na parang sa hayop. Isang gabing madilim, may batang lalaki na sumulat ng liham bago siya nawala. Ang sulat ay inukit niya sa kahoy ng kanyang kama gamit ang kanyang kuko. Pabalik siya. Lalaki ang kanyang anak. Pag dumami na sila, wala nang Semana Santa, kundi 1 linggong anihan ng laman. Ang mga matatanda sa Cavite, sa ilang bulungang pag-uusap, ay naniniwala pa rin na ang sigbin ng lawa ng Taal ay hindi isa. Siya ay isa lamang sa mga unang isinumpa at ang kanyang lahi ay naghihintay sa tamang oras upang muling lumabas. Tuwing tagsibol ng bulkan, tuwing bumubula ang gilid ng lawa, hudyat daw ito na may bagong nilalang na ipinanganak sa kailaliman. Bata ba? Kambing? Tao? Hindi raw importante ang anyo. Ang mahalaga, lahat sila may layunin. Kumain, magparami. At ngayong unti-unting nawawala ang lumang paniniwala. Wala nang alay, wala nang babaylan, wala nang naniniwala sa kasunduan, ay muling gumagalaw ang mga aninong nakasilip sa likod ng dilim. Sa gitna ng dilim, may mga mata, at sa ilalim ng kama, may mga paa na nakabaliktad ang hakbang. Gumagapang, papalapit, hindi para kumagat, hindi para sumigaw, kundi para yakapin ang kaluluwa mo. Kung ang laman ay ginawang pugad ng kasalanan, anong klaseng anak ang sisilang mula rito? Hindi na Semana Santa lang ang dapat katakutan. At pagkalipas ng ilang taon, isang araw ng Abril, sa baryo ng Pulo, sa gilid ng lawa ng Taal,
may batang lalaking ipinanganak na may kakaibang anyo. Tahimik ang panganganak, pero lahat ng ilaw sa baryo ay sabay-sabay na namatay. Ang ilaw ng buwan, ang saksi sa paglabas ng sanggol. Walang iyak, walang luha, pero may amoy. Amoy lupa, amoy asupre, amoy luma at masama. Si Aling Sean tumigil sa pagtanggap ng mga buntis pagkatapos ng gabing iyon. Sabi niya, hindi raw tao ang iniluluwal ng mga babaeng buntis. Sabi ng iba, lasing lang si Aling Sean. Pero ilang linggo ang lumipas. 5 pusang itim ang natagpuang patay sa gilid ng simbahan. Tuyo ang katawan. Parang sinipsip ang dugo. At may iniwang marka sa semento. Mga bakas ng paa. Paatras ang direksyon. Parang may gumapang. Pabalik sa sinapupunan ng dilim. Ang batang iyon ay pinangalan ng Isagani. Mula sa salitang isang galing ayon sa kanyang ama. Tahimik siya, hindi umiiyak, hindi tumatawa. Pero kapag Semana Santa, palaging dinudugo ang ilong. At sa gabi ng Biyernes Santo, laging nawawala ang mga alagang hayop. Nang mag-7 taon si Isagani, natagpuan siyang nakatayo sa ibabaw ng bubong. Gabi, walang buwan, walang bakas kung paano siya nakaakyat. Tinanong siya ng ina, "Anak, anong ginagawa mo dyan?" At ang sagot niya, "Nag-aabang po ako kasi may darating. Hindi po ako nag-iisa." Sabi niya, "Oras na para bumalik kami sa tubig." Sinundan ng ina ang tingin ng bata. Nakatingin sa lawa at sa tubig may gumagalaw. Maliit, parang batang kambing. Pero may buntot, may sungay. At habang papalapit sa pampang, unti-unti itong naglakad pataas, hindi pababa. Dinala si Isagani sa simbahan. Bininyagan, pinadasalan. Ngunit sa gitna ng seremonya, sumuka siya ng dugo. At ang dugo'y gumuhit sa sahig ng simbahan. Pabilog. Parang sinaunang simbolo na hindi alam ng pari. Dito na nagsimulang kumalat ulit ang takot sa buong Cavite. May naganap na sunod-sunod na pagkatuyot ng mga bangkay. Lahat bata, lahat mahina, lahat tila wala ng kaluluwa sa mata. May mga simbahan na pinasok ng alingas-ngas sa gabi. May tunog ng mga paa sa kisame. At may nahuhulog na balahibo ng hayop kahit walang hayop sa loob. At sa isang gabi, sa mismong kapilya na tinayo sa punong balete dati, isang matandang lalaki ang tumayo sa gitna at sumigaw, "Hindi tayo ginagambala ng hayop. Sigbin! Sigbin ang gumagambala sa atin. At ngayon, ang mga lahi ng sigbin ay narito na. Hindi na lang iisa, kundi lipi na sila. At tuwing Biyernes Santo, naghahanap sila ng panibagong pugad." Ngunit ang matanda ay pinagtawanan, kinalayas, at kinabukasan,
natagpuan siyang patay sa paanan ng lawa. Tuyo, walang dugo. May marka ng kagat sa leeg na parang kambing, pero may 3 ngipin sa gitna. At ito ang alamat ng Sigbin. Ang kwento ng unang Sigbin ay hindi lang kwento ng isang alimaw. Ito'y paalala na ang kalikasan ay may alaala, na ang kasunduan kapag binali mo, babalik hindi lang sa'yo, kundi sa iyong mga anak, sa anak ng inyong anak, hanggang makalimutan na ang simula, at ang natitira na lang ay takot. Hindi mo na alam kung bakit ka natatakot, pero natatakot ka pa rin. At kung sa mga darating na Semana Santa ay makaramdam ka ng lamig sa loob ng bahay, kung makarinig ka ng may hinang yabag sa kisame, o kung may batang biglang tumahimik, tumitig sa kawalan, tanungin mo ang sarili mo. May Sigbin ba sa paligid? O baka ikaw na ang susunod na pugad? Kung gusto nyo ng mga ganitong istorya, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi ako ng mga kwentong horror, alamat at kababalaghan 3 times a week, mula sa mga nilalang gaya ng Sigbin hanggang sa mga lihim ng ating mga ninuno na hindi na tinuturo sa eskwelahan. I-like, i-share at mag-comment kayo kung may mga kwento rin kayong gustong ipakwento. At tandaan, hindi lahat ng alamat ay gawa-gawa lang. Minsan, pamana yan ng isang sumpa. Salamat sa panonood.